Okay, magandang hapon po, no. Nandito po tayo ngayon sa ating sasakyan, nagva-vlog, no. Magre-react lang po tayo dito sa mga updates, no. Ako po ay interesadong mag-react po dito sa i-share o pinost dito ni Attorney Harry Roque, no. Ito po ay patungkol po sa anong say nyo Tony Carpio, Riza Hontiveros, Dilima, Jokno at Tariela. Ito yung mga kilala nating mga dilawan na mga anti-China, di ba? Kasi lately, no? China, ito yung sinabi ng mga taga DFA na ang China raw won't limit us on fuel exports. Meaning to say, ang China ay parang sinabi na rin ng China na dahil sa crisis ng pagmahal ng gasolina ngayon ay tutulungan tayo ng China in case if magkaubos-ubos na yung langis natin dito sa Pilipinas, ay willing rin ang China na mag-export sa atin. Okay? So maganda po ang ipinakita ng China. Sa madaling salita, tinuturing pa rin tayo ng China na bilang parang neighboring countries. Okay? So, hinahamon ngayon ni Attorney Harry Roque na anong say nyo, Tony Carpio, Riza Hontiveros, Dilima, Jokno at Tariela. Di ba mga galit na galit kayo sa China? At sa tingin ninyo kontrabida ang China. Ang tingin ninyo ay talagang galit na galit sila dito sa China. Itong ipinakita ngayon ng China, wag mong sabihin na kaplastikan ito. Kasi hirap na ang ating ekonomiya, hirap na ang ating bansa. Ang Pangulo ng Pilipinas, hindi mo maaasahan kung meron siyang concrete na solusyon o talagang long time solution sa problema na ito, 'di ba? So, syempre, ang China ay nagpakita ng para bang sa gitna ng awayan, girian ng China at Pilipinas, hindi na inisip ng China na mag-away-away tayo, 'di ba? Kasi po, ika nga sabi dito na great humanitarian gesture as they had done in the past 70s oil embargo. Humanitarian po itong ginagawa ng China. Okay? Kasi alam naman ng China na talagang kailangan ng mga Pilipino na ang langis po ang tumatakbo ng ekonomiya ng bansa natin. So kung kailangan ng tulong natin ng China, neighboring countries, tutulong ang China. Kung maririnig ninyo sa mga updates ngayon patungkol kay Bongbong Marcos, naghahanap ngayon si Bongbong Marcos ng option o alternate kung saan siya kukuha ng gasolina ngayon. Ang tanong, hihingi ba ng tulong itong si BBM dito sa China? Kasi inaway nyo ang China eh. Alam nyo sa totoo lang itong ginawa ng China? Sampal ito sa mga politicians na mahilig banatan yung China. Kaya nga, tama itong sinabi ni Attorney Harry Roque eh. Anong masasabi nyo, Tony Carpio, Riza Hontiveros, Dilima, Jokno, and Tariela? Kayo yung laging negative dito sa China. Wala kayong masasabi dito, di ba? Kasi ang lagi ninyong iniisip, negative ang China, negative. Kasi galit kayo sa China. Tingnan nyo ngayon. Kahit anong banat ninyo sa China, itong gesture ng China, di ba? Pahiya kayo dito. Yan ang maalala ko kay former President Duterte. Anong sabi ni former President Duterte? Friends to all, enemies to none.
dapat kaibiganin natin yung mga neighboring countries natin. Kasi sa panahon ng crisis, kagaya ngayon, yung mga neighboring countries mo like China, ito yung unang tutulong sa atin. Kaya nga, ako, no, sinayang nyo lang ang sinimulang pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Sinayang lang itong administrasyong Marcos eh. Buti kung you can stand by your own, BBM. Buti kung kaya mo ang sarili mo na susolusyonan itong mga problema natin sa Pilipinas. Weak president ka pa, mahina pa yung utak mo, utal-utal pa yung pinagsasabi mo, mali-mali pa yung mga decision mo, inaway mo pa yung China. Nasa inyo na lahat, Bongbong Marcos, ang kapalpakan na ginawa mo dito sa Pilipinas. Noong panahon ng pandemic, malaki po ang naitulong ng China sa atin. Sampal yan sa atin eh. Inaway natin ang inaway ang China. Hindi na natin naisip na malaki ang naitulong nila sa atin. Diba? Sinira nyo talaga ang relasyon ng Pilipinas at ang China. Sa tingin ko naman sila lang ang nakipag-away ng China. But ang lahat ng mga Pilipino, no, sang-ayon po dito sa ginagawa ni former President Duterte sa China. Sobra kayong napahiya dito Ewan ko lang tingnan natin Bongbong Marcos kung meron ka bang solusyon dito. Hindi ko ibig sabihin na biniblame natin si Marcos dito sa langis na tumataas na presyo. Wala namang kasalanan si Bongbong Marcos dyan. Pero sino ang halik sa puwet? Sino ang puwet na hinalikan ni BBM? Idi puwet ng Amerika, 'di ba? Pinayagan mo yung EDCA na yan, pinayagan mong magkaroon ng mga military bases ang Amerika dito sa Pilipinas na alam mo ayaw yan ng China because that will create tension. Pero ginawa mo pa rin. 'Di ba? Mas pinili mong kampihan ang Amerika over China. Na instead, pwede naman nating kaibiganin ang dalawa. Kaibiganin natin ang Amerika, kaibiganin natin yung China. 'Di ba? Tingnan mo ngayon. Sino yung nagpahirap sa atin? Bakit tumataas ang langis? Dahil sa ginawa ng Amerika, na binomba ang Iran, tumaas ang langis, tapos ngayon, yung kalaban ninyo na China, yun pa yung gustong tumulong sa atin. Na open arms and open hands na tumulong sa atin in case na maubos na ang langis natin dito sa Pilipinas. Willing pa silang mag-export sa atin. 'Di ba? Hindi mo ba na iisip yan, BBM? Tapos kung maka-insulto kayo sa China, ang wagas, 'di ba? Yan ang problema natin. Yan ang problema natin, BBM. Bago tayo manghusga, no, sa ginawa ng China, siguraduhin muna natin kung meron pa po tayong sapat na argumento patungkol po diyan sa inaaway. Hindi ko ibig sabihin na give up natin yan diyan Atin yan. Sa tingin ng China, sa kanila yan, atin rin yan, o pinag-aagawan natin yan. Pero paano yan ngayon? Kailangan yan na magbakbakan bago may isang aangkin dyan. Hindi natin kayan makipagbakbakan. Akala mo naman ay tutulungan tayo sa Amerika? Hindi. Hindi mag-i-invest ang Amerika ng ganon kalaki para lang sa ating interest. Interest natin yan diba? Kung mananalo tayo dyan sa bakbakan, kung makadigmaan, kung mananalo tayo,
Sa tingin mo, may makukuha ang Amerika? Wala naman sila makukuha dyan. Sa atin lang yan eh. So, I don't think na mag-i-invest sila ng panahon, enerhiya, pera at kung kaanuman. Sariling away natin yan. Haharapin natin yan sa sarili nating mga kamay na ang realidad niyan, wala tayong kakayanan para makipaglaban sa China. The only way, yung ginawa ni former President Duterte, kinaibigan niya ang China. Huwag mo na natin pag-usapan yung pinag-aawayan natin. Joint exploration. Kasi hindi pa tayo nagkasundo ngayon. Ano muna tayo? Hati muna tayo sa mga resources dyan. Saka na tayo mag-uusap kung meron ng sapat na paghahanda. 'Di ba? Yan ang ano. Paki-like, paki-share itong video na ito bago ako pupunta sa next na na topic. Okay? Like and share and subscribe Don Mar TV rin, okay? Para updated kayo. Ito, pangalawa nating pag-uusapan, no? Etong patungkol po dito sa itong interview ni Attorney Harry Roque na biniro ni Banatbay na medyo may konting totoo, no? Biniro niya si Attorney Harry Roque na payag ka ba na si Senator Amy Marcos ang magiging Vice President kay BP Sara. Ito. Panoorin natin ang buong interview na ito. Maikli lang ito pero may reaction tayo dito. Attorney, tanong lang, sinong gusto mong Vice President? Ni Well, ako BP? yung nagsalita kasi ang gusto ko si Senator Marcoleta maging Senate President. Ayaw mo si Kasi Amy? talagang pinakailangan natin na sa susunod na administrasyon, si Senator Marcoleta ang talagang Senate President para siya talaga magbabantay doon sa mga kung sino man ang mamumuno. Pero ang gusto ko maging Vice President sana, si Robin Padilla, kasi alam ko, nasa tamang lugar ang puso ni Tol Robin. At the same time, makakatulong siya kay Inday Sara dahil politika is addition. Kinakailangan ng tulong ni Inday Sara dito sa Metro Manila at saka sa Luzon. At sa tingin ko, makakatulong dyan si Robin Padilla dahil siya ay taga Luzon at di hamak naman talagang ang support ang makukuha niya sa mga butante dyan sa Luzon at Balance Luzon at Metro Manila. Attorney, ayaw mo si Senator Amy? Ay, definitely hindi po. Pasensya na po. Kaibigan natin siya, pero tama na po mga Marcos. Alam niyo naman, ang kasaysayan ng Pilipinas talagang gumagapang tayo pag dumadaan ng Marcos sa ating kasaysayan. Tama na po yan. Pagbigyan na naman natin ng iba. Okay, so ano ang comment ko dito, no? Tinanong si Roque kung okay lang ba niya si Senator Amy. Ayaw niya na. Ayaw na niya ng Marcos ulit. Never again to Marcos. Ako naman, ang comment ko dyan, sang-ayon ako dyan, no? At si Senator Amy, tinanong si Senator Amy, ayaw rin niya na magiging Vice President kay VP Sara. Kasi alam ni, in my own opinion, alam ni Senator Amy na hindi siya mananalo. Alam ni Senator Amy na sira na yung pangalan ng mga Marcos. Halos nga hindi na siya mananalo doon sa pagiging senador, 'di ba? Kaunti na lang, no? Parang nasa last na siya, no? Na nanalo pa siya in the last ranking, no? Or second to the last ranking ba? O last ranking siya. So meaning to say, sira na talaga yung mga Marcos. So para sa akin, bagay si Senator Amy sa senador lamang, no? At kung tatanungin, para ring sang-ayon ako, no? Kay dito sa opinion ni Attorney Harry Roque, no? Sa mga nanonood dito sa Don Mar TV, we have different opinions, okay? Ako sang-ayon ako dito kay Attorney Harry Roque na si Senator Marcoleta mas mabuti na nandyan siya sa Senado. At kung mananalo si VP Sara sa 2028, mas bagay kay Senator Marcoleta na maging Senate President compared to Tito Soto. My God, 'di ba? So bakit
mas bagay si Senator Marcoleta maging Senate President. Kasi po, grabe itong si Marcoleta. When it comes sa batas, alam ni Marcoleta yung mga batas-batas natin, di ba? Okay, kita mo naman, saksi naman tayo lahat kung paano ginisa isa-isa ni Senator Marcoleta itong mga gonggong na mga senador dyan, no? Like itong si Erwin Tulfo sa kanyang sometimes we have to bend the law. Napahiya doon si Erwin Tulfo, di ba? Si Senator Lacson, ginisa ni Marcoleta ang kapalpakan nitong si Ping Lacson at ang marami pang iba. So anong ibig kong sabihin? Bagay si Senator Marcoleta maging Senate President. Hindi naman ano yan. Hindi naman bawas yan sa estratehiya ng mga DDS. Kasi po, bagay talaga dyan si pwede naman siguro maging Vice President itong si Senator Marcoleta, but not now. No, kasi sayang yung kaalaman niya sa batas na maging Vice President siya, na ang trabaho ng Vice President is to wait, no? Kung kailan siya papalit sa presidente. Yan naman talaga ang trabaho ng Vice President. Unless kung bibigyan ka ng posisyon ng presidente ng gabinete, pwede, no? Pero para sa akin masasayang yung kaalaman ni Marcoleta sa batas eh. So bagay si Marcoleta para sa akin. So ang isinusulong po ni Attorney Harry Roque ay yung si Senator Robin Padilla ang magiging Vice President ni VP Inday Sara Duterte. Ito, sa tingin ko, ay makakatulong si Senator Robin para tumaas pa ang boto ni VP Sara kung sakasakaling sila yung magtandem. Kasi si Senator Robin Padilla ay malakas sa Luzon. Si VP Sara ay malakas sa Mindanao at sa Visayas. So talagang hakot nila lahat, no? I mean, talaga, makukuha nila talaga yung numbers. Pero kahit naman wala pa si Robin, alam ko naman dyan sa Luzon, marami rin ng Sara Duterte dyan, no? VP Inday Sara Duterte. So Robin, kung sasabihin mong bagay ba si Robin sa pagiging Vice President, sa tingin ko yes. Kasi si Robin, makikita mo kasi yung malasakit niya sa taong bayan eh. Importante kasi yung malasakit, no? At alam ko naman, meron namang mga legal team itong si Robin Padilla na makapag-advise sa kanya. And at the same time, he will be guided by Vice President Inday Sara Duterte. Kasi kaibigan naman nila eh. Alam nyo naman itong si Senator Robin ay naghihintay lang ito ng payo rin, no? Ng mga Duterte. So magandang tandem yan, no? Kasi si Robin Padilla, alam naman natin na nag-number 1 siya noon. Sobrang laki yung boto ni Robin Padilla noong 2022 election. So makakatulong si Robin sa pagiging Vice President niya kasi may puso yung tao. At si Robin Padilla, very passionate siya na magiging mabuti at uunlad ang bansang Pilipinas. Makabayan yan si Robin, kilala natin yan, makabayan yan eh. So wala akong any negative issue kay Robin Padilla kung siya yung gawing Vice President ni VP Sara. Okay? So yun ang comment natin dyan. Okay? So ito, punta tayo sa next topic natin. Update muna tayo dito sa sa impeachment ni VP. Walang tigil na update dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
Rosalie, may desisyon na ba para kay President Sara Duterte kung dadalo sa pagdinig ng House Justice Committee? Ella, as of today, wala pa ring desisyon ang kampo ng Vice Presidente. Tatalakayin pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment process yung gagawin nilang hakbang. Kung dadalo ba o hindi ang Vice Presidente sa isasagawang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Formal na ngang inimbitahan ang Vice Presidente na dumalo sa hearing na nakatakda sa March 25, 2026, araw ng Miyerkules. Formado yung imbitasyon ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Nakapaloob sa agenda yung pagpupulong at pagdinig na pagtalakay sa ipatutupad ng mga panuntunan sa pagdinig, gagawing aksyon sa mga mosyon at hiling na ipasapina yung mga mahalagang dokumento. Gayun din yung schedule ng susunod na hearings at mga iimbitahang resource speaker at mga testigo. Ayon kay Attorney Michael Pua, isa sa mga abogado ng Vice Presidente para sa impeachment proceedings, pag-uusapan nila yung gagawing hakbang kaugnay ng pagdinig. Pagdating naman sa legal team, titingnan din na muna natin kung ano pa talaga yung magiging advantages or disadvantages ng pagdalo ng ating Vice Presidente. I really don't want to preempt the whole team because this also has to be discussed with the whole team. Di lang naman ako yun. Ayon naman kay House Justice Committee, Ako, sa tingin ko naman, in my opinion, mas mabuti na lang na hindi po dadalo si VP Sara. Kasi alam ko naman walang patutunguhan ang hearing na yan. At pipilitin yan nila na kung ano-anong mga tanong nila kay VP Sara. Ako I hope si VP Sara hindi nilang dadalo dyan. Pero di natin alam kung ano ang magiging plano at desisyon ng team ni VP Sara dyan, okay? Person Luistro, posibleng mapabilis yung pagtukoy ng probable cause o kung may sapat bang ebidensya yung mga reklamong impeachment kung hindi dadalo ang Vice Presidente sa mga pagdinig. Ito ay dahil mawawalaan niya yung oportunidad nitong banggain yung mga testigo at ebidensya laban sa kanya. Pag hindi nila inavail itong opportunity na ito, no? Kung hindi sila maglalatag ng sarili nilang ebidensya, kung hindi nila i-counter ang evidence ng complainant, chances are, because the evidence of the complainant are unrebutted and unchallenged, chances are, baka magkaroon ng declaration ng probable cause. Sige, magdeklara kayo ng declaration sa probable cause. Bahala kayo. Kayong mga kalaban ni VP Sara, bahala kayo kung anong gagawin ninyo. I-impeach nyo yan. Tingnan natin kung ano ang magiging mangyari sa inyong political career. Tingnan natin kung hindi ba magagalit ang taong bayan. Tingnan natin kung hindi ba kayo tatandaan ng taong bayan sa ginawa ninyo. Alam ninyo na si VP Sara number 1 ngayon sa rating na gusto ng taong bayan maging presidente siya. Now what will happen kung kukontrahin ninyo si VP Sara? Ibababa rin yung rating ninyo. Ganun lang kasimple. Ang hirap kasi sa inyo, kayong mga kalaban ni VP Sara dyan, especially ikaw Luistro, wala kasi kayong common sense Yan ang nakikita ko dyan wala kayong common sense. Yun lang ang akin. Kung hindi rin anya dadalo ang Vice Presidente sa pagdinig, hindi maaaring maglatag ng ebidensya ang sinumang kongresista para sa Vice Presidente laban sa complainants o mga naghain ng impeachment. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Yan itong issue ng impeachment ay hanggang ngayon hindi pa rin ito natatapos. Hindi pa rin ito natatapos Pero tingnan lang natin kasi po ang tao po dito ay nakasubaybay. Okay? Nakasubaybay po ang tao. Okay? Okay. Gabi na po tayo nakapag-comment, nakapag-react dito sa last topic natin kasi nag-transfer kami ng venue, no? It's almost around mga 7 o'clock in the evening already. And kanina naka-parking kami doon sa sa isang supermarket, no? So ngayon patuloy natin sa last topic natin. Ito ngang vlogger na naghamon
kay VP Sara na naghamon siya ng debate dito kay VP Sara. Ewan ko lang kung papatulan ito ni VP Sara. Pero bago natin ito kokomentaryuhan, panoorin muna natin itong kanyang interview sa One News, no? Patungkol po dito sa issue na ito. Papakinggan muna natin siya, kung ano yung mga kayabangan itong vlogger na ito, no? Na ito po ay, I think dilawan ito eh. Ito i-play natin. Recently, lovely, you challenged Vice President Sara Duterte to a public debate. Tell us the context of that. Ano ba yung kwento doon? Actually, so I've been making contents and I've been... Actually, alam mo, konyo-konyo siya eh, di ba? Pero let me remind my mga audience ko dito sa Donmar TV, hindi ibig sabihin na slang ka ng mag-Ingles at magaling kang mag-Ingles, yung logic mo at yung argumento mo ay laging tama. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Kasi ako, hindi ako marunong mag-Ingles eh. Kagaya nito, na talagang konyo-konyo eh. Actually, mga pag ganon-ganon, wala ko ganyan, ha? Pero sa argumento, sablay itong kasag na ito eh. reacting to issues, right? So the DDS vloggers have been, telling me, oh, have a debate with me. They've been challenging me incessantly to have a debate with them, but I'm just... So, mag-isa lang ako. And then, marami sila. And, I have my job outside social media. So, Kanang pronunciation ng job is job. I have my job. Majubon kita dyan eh. I can't really have a debate with them one by one. So I said, okay, I'm going to have Sara Duterte instead. Instead of you vloggers, I'm just going to face VP Sara Duterte. Para isahan na lang. So Akala mo naman, papatulan ka kay VP Sara? Hindi ka papatulan ni VP Sara. Wala ka sa kalingkingan eh. Wala. Oh, well, that's a very straightforward approach, right? But are you expecting a response from the Vice President? Well, hopefully, yeah, hopefully. Although in the past, she's got that reputation that she doesn't really attend debates. But it would be really nice if I could have, a conversation with her. But I don't know. I don't think she will. What would that conversation look like, Lovely? What topics, what questions do you have for the Vice President? Well, I've actually already said this in Billionario. I want to sit with her regarding the anti-political dynasty bill, her views, an honest assessment of her father's, our former president's drug war, and the direction. If she becomes president, her broad Pagkaganon pa siya, drug war. Pero binatikos ito eh, kasi patungkol dyan sa Jensen nagmamagaling eh. Jensen part ng Davao, ganun yung argumento. Nagkamali siya doon eh, binatiko siya. Tapos nagkamali siya, tapos may gana ka pang makipagdebate sa vice presidente. Mag-aral ka muna aralin mo muna yung mukha mo na parang kasag. About the Philippines, her governance, if ever. Well, Lovely, some people say that it's quite difficult for political commentators, for political vloggers to be completely neutral. But where do you stand politically? I love the Philippines, and a lot of people have known me to be Doon pa lamang mali ka na sa mga sagot mo eh. Tapos makikipagdebate ka kay VP Sara. Tinatanong ka, anong political stand mo? Saan ka pumapanig? Ang sagot mo, I love the Philippines. Gago ka pala eh. Tapos makipagdebate ka kay VP Sara. Doon pa lang sa tanong na yun, sablay ka na but I don't really want to be boxed inside a political color. Although I have to be very clear why I align myself with the pink movement. It's because dami mo pasikot-sikot and ending sasabihin mo pala you align yourself to the pink. Bakit hindi mo sabihin straight to the point? Tapos ang yabang-yabang mo makipagdebate ka kaya sa vice presidente? Sus ko I'm very clear that being pink means you believe in transparency, accountability, and good governance, not just because you support Lenny. Because, there's a bit... Actually, ma'am, kayo na ang magaling. Okay? Kayo na ang magaling. Kami mga DDS, bobo kami. O, kayo na ang magaling. Tingnan lang natin sa 2028. Kasi po, kailangan mong rumispeto
kung saan yung nakakarami. And that is called democracy. Okay? Kung wala ka nun, iyak ka na lang, ha? Huwag kang pumatol dito sa mga vlog na ito kasi lahat ng mga DDS vloggers, gigisahin ka, te. Sa totoo. Difference between a Lenny supporter and a Pink. Although many, of course, all Pink support Lenny, but not all those who support Lenny are actually Pink. This is what I see. Like, if you support Lenny, but you also support corrupt politicians, then maybe you're just a Lenny supporter. You're not really Pink. Okay. Tingnan nyo, ha? May paslang-slang pa sa kanyang English, pero ang argumento sablay. Diba? Yan nga ang sinasabi ko. Hindi lahat na magaling mag-English, merong argumento. Itong taong ito, ganyan yan eh. Yung mga taong mahihilig na yung grammar talaga, yung mga nila, particular sila sa grammar, ganon, para magmukhang matalino. Ganyan eh. 'Di ba? May mga nakilala tayong mga mga friends natin, no? Mga kung sino, mga classmate natin noon na dadaanin na lang sa English para magmukha kang bright, para magmukha kang matalino. Pero at the end of the day, ang argumento mo bali-baliko naman. Meron mga ganyang tao. Okay? So isa ito sa mga example na mga vloggers o tao na idadaan ka sa English at sa mga kanyang mga pronunciation. Ganun. Ha? Pero wala naman sa utak. Hindi naman nag-iisip. Kasi sarado ang isip. Yun ang katotohanan. Huwag na tayo magbulante. And I say that, if you love the Philippines, of course, you would believe in transparency, accountability, and good governance. Mm-hmm. So Well- my being Pink is being pro-Philippines. That's where I Pro-Philippines stand. and pro-good governance. But lovely, it's no secret. We do know that Mindanao is often associated as a stronghold of the Dutertes. How do people in your own community respond when they hear your views? Most of them are angry, I guess. They're angry, they're hostile. They're uncomfortable, but I also receive a lot of, I've been flooded with lots of support from fellow Kabisayaan, fellow Bisaya. Ako, maraming nakasupport sa'yo. Siyempre, alam ko na yan. Mga kaibigan mo yan. Yung iba dyan, plastic sa'yo, te. Ha? Huwag mong isipin na lahat yan ay sang-ayon sa'yo. Sa totoo lang. Nasa Mindanao ka, te. Lahat yan, mga Duterte dyan lahat. Kasi when I say Bisaya, kasi it's not just Cebuano eh. It composes of other Bisaya na iba din yung language. May mga Hiligay nun, ganon. They've been flooding us with support. And may parang Isa pang prangka sa'yo. Yung Pilipino, yung isang Bisaya, ha? Pasensyahan mo mga Bisaya, ha? Ako Bisaya rin ako eh. Isa sa mga nababaduyan ko, yung mga pa-English, no? Especially mga Bisaya, pa-English na may halong slang. Okay? Ako nababaduyan sa'yo, te. Sa totoo lang. Unless, if you are, lumaki ka sa talagang, British? British ba yung accent mo? Pero kung hindi, at magpa-slang-slang ka, magpa-British accent ka, baduy ka, te. Tingnan mo, kagaya ka rin ni Auntie Claire Castro eh. Tingnan nyo si Auntie Claire Castro mag-Ingles. Ang baduy-baduy, di ba? Buti ka na nga lang kasi may pa-accent ka pang British na hindi naman bagay sa'yo, te. Baduy, ang sobrang baduy mo, te. ang akong movement ngayon na, they're standing up and they're saying, Bisaya ko, pero dili maka Duterte. Because, it's been quite a long time that we have this, kumbaga, may reputation yung Vismi na solid. Marunong ka palang magbisaya, marunong ka palang magtagalog, pa-English pa ka, job, pag ganun ka pa. Ang arte mo, baduy mo, sa totoo lang.
Duterte. But no, people are now standing up saying, Bisaya ako, pero dili maka Duterte. Ganon. Yeah, so that's interesting. So you think there's room for political diversity in a region like Mindanao that, as we Yes. mentioned, is often associated as the bailiwick, no, the stronghold of the Duterte family. Yes, I believe we are breaking the echo chambers. Marami actually ang silent, hindi lang nagsasalita because, iba kasi kapag when you speak against the Dutertes, the people around you are very hostile, very aggressive. They would even, attack you and even your family. Sinisiraan mo pa ha, yung mga DDS. Kayo naman ng mga pinklawan, dilawan, yung mga very hostile. Kayo na rin naman ang mga walang manners, especially sa social media. Di ba? Tingnan nyo, one example, ikaw at si Ja Magno. And that's what's happening to me right now. Pero no, ang nakikita ko ngayon, the more that they're doing that, mas marami actually ang napupukaw. At mas nakikita nila na, ayun, oo nga, no? Parang napaka-toxic ng grupong ito. Parang hindi kailangan mamayagpag itong mga ganitong klaseng tao. Well, Lovely, in Philippine politics, people can be very loyal to a certain leader or to a certain group, ano? What's your take on that, and where do you think this level of loyalty comes from? Well, I believe masyadong mahirap. It's really difficult to actually get rid or eliminate this personality politics. And, when you are poor and when you do not really have access to education, just a little help, bigyan ka lang ng bigas, bigyan ka lang ng pangkain, yung loyalty nasa politiko na. So I really hope na we will progress more. We will move forward as Filipino people on this, no? Na wag nating bigyan, wag natin, I will have to speak in Filipino para mas marami pong makarelate. Go ahead. Okay lang po ba, Miss Paui? Yes, go ahead, Lovely. So, ayun. Yeah, and so, wag natin isipin, I really want to encourage people na wag natin isipin na utang na loob natin sa mga politiko yung tulong nila. That's actually the bare minimum. Sabihin mo yan kay BBM, yung kinain nyo na suka. Okay? Sabihin nyo yan kay BBM. Kasi si BBM yung mahilig mamigay ng ayuda. Di ba? Yun ang talagang trabaho nila. And I believe ito nga, personality politics din, naniniwala ako na itong mga taong to, may personal sila na connection sa mga politikong ito. And so they remain loyal. Kahit pa, may mga balita challenging their accountability, challenging their reputation, hindi sila, parang para sa kanila paninira yun Pero ayun, sana ma-break natin yun kasi matagal na tayong baon and when we remain in this situation, mahirap na umahon bilang mamamayang bilang bansang Pilipinas. Natapos na rin yung vlogger na gustong makipagdebate kay BP Sara, no? Ako sa tingin ko wala. Huwag ka na lang mangarap na makipagdebate. Alam kong hindi ka papansinin ni BP Sara, no? Babanatan ka ng mga DDS vloggers. Pero ganun pa man, kayo mga audience ko dito sa Donwar TV, mag-comment kayo. Ano masasabi niyo doon sa kasag vlogger, okay? So comment kayo, babasahin natin 'yan, mga lahat ng mga topics natin na diniscuss, no? At yan. Tingnan natin yung mga opinion ninyo, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God bless the Philippines. Bye-bye!